Tinapos na ng Lakers yung usapan kay LeBron at Austin Reeves dahil malinaw ngayon na mas priority na talaga ng Lakers ang long-term contract extension ni Reeves kumpara kay LeBron. Base na mismo sa report ni Jovan Buha kasi kung hindi bibigyan ng Lakers si Reeves ng max deal ngayong offseason, papasok siya sa free agency at pwede kasing magbigay ng malaking offer yung ibang teams tulad ng Bulls at Brooklyn Nets ng near max deal. Kaya mapipilitan nga raw talaga ang Lakers na tapatan ang offer na yan, kaya wala silang no choice na bigyan si Reeves ng malaking salary contract ngayon. Lalo na nasa long term plan kasi yan kasama si Luka eh. Pero kay LeBron nga kasi ngayon, kaunti nga lang raw yung mga teams na kayang kunin siya sa max deal. Yung iba gusto siyang makuha sa veteran deal o mid-level exception lang. Sobrang layo mula sa 50 million max deal niya. Kaya ngayon, based na rin mismo sa report ni Windhorst na malabo pang pumasok si LeBron sa ganyang klaseng contract eh, hindi rin siya interesado sa rebuilding teams. Sa mga report na lumalabas, ang priority niya pa rin ang manalo ng championship title, kaya mas mahina yung negotiating leverage niya kumpara kay Reeves. Kung gusto pa rin nga raw kasi pumasok ni LeBron mula sa 50 million range na contract ngayong offseason, mababawasan ang flexibility ng Lakers. Mas mahirap sa kanila na mag-add ng center, wing defenders at bench depth para sa roster upgrade na plano nila. Halos malalak lang ang roster sa tatlong malaking kontrata kung bibigyan pa nila si Reeves na ngayon ng 40 million per year at bibigyan pa si LeBron ng halos 50 to 55 max deal. Lalaki ng husto yung payroll nila eh. Nasa max contract din kasi itong si Luka, tapos may ibang veteran contract pa, luxury tax penalties at nasa apron restriction na. Kaya nagiging mahirap magdagdag ng quality role players at depth kung magbibigay pa ang Lakers kay LeBron ng max deal. Nung nakaraang taon, nagbigay na yan ng discount para makatulong sa roster building. Pero based sa mga report, ngayon gusto niya nang makita muna kung saan gagamitin nga raw ng Lakers ang pay cut na gagawin niya. Ayaw niyang mag-pay cut nang walang malinaw na plano nga raw ang front office. Sa madaling salita, kung magbabawas nga raw siya around 20 million to 30 million, gusto niya munang malaman kung sino ang kukunin ng Lakers sa market eh. Yan yung tanong kay LeBron ngayon. Hindi nga raw kasi kumbinsido si LeBron na sapat lang ang savings niya. May mga analyst pa na nagsasabing kahit mag-pay cut kasi si LeBron, hindi automatic na magiging contender sila. Kaya gusto niyang marinig ang buong plano ni Rob Pelinka bago siya pumayag sa malaking salary discount. Kaya hindi naiipit si Reeves eh. Ang naiipit nga raw talaga ngayon sa Lakers situation itong si LeBron. Wala siyang ibang no choice kung gusto niyang manatili sa Lakers. Kailangan niyang mag-pay cut ng malaki. Pero kung aalis naman nga raw siya, ang problema, nakaabang lang yung mga team sa kanya sa veteran minimum deal o mid-level exception lang. Yan yung pinaka-option nga raw na nakikita kay LeBron. Pero may bagong report ngayon mga pare ko yan na sumali na ang Warriors sa usapan kay LeBron. Kung magiging free agent nga raw kasi si LeBron, kaya pang mag-offer ang Warriors ng 15.1 million galing sa non-taxpayer mid-level exception nila. Kaya hindi nila kailangang i-trade yung ibang role player, buo pa rin yung core, Jimmy Butler, Kyrie at Green. Pero ang tanong, kung tatanggapin yan mismo na LeBron eh. Samantalang kung pupunta kasi siya sa Cleveland Cavaliers o New York Knicks, dahil sa salary cap restriction ng mga to, malamang sa malamang, veteran minimum contract lang talaga yung kayang i-offer ng mga to ngayon. 15 million ang kayang i-offer ng Warriors kay LeBron, samantalang ang Cavs at Knicks 2 to 3 million lang galing sa veteran minimum deal. May pagitan na halos 12 to 13 million pa. Para sa isang ordinary NBA player, malaking bagay na nga raw yan eh. Pero para kay LeBron na kumikita ng mahigit 1 bilyon mula sa NBA contract at endorsements niya, hindi naman nga raw to pangunahing reason sa pagpili ng team niya. Dahil kung sakaling pipili nga raw yan, gusto nga raw nitong makita yung siguradong champion contender na team para worth it talaga yung pagbaba ng salary contract niya. Ang Warriors hindi kailangang wasakin yung core nila para lang makuha si LeBron sa pamamagitan lang ng MLR route. Ayon sa reports, yan yung malaking bentahe ngayon ng Warriors kay LeBron. Mas mataas ang sahod niya kaysa sa minimum contract.
hindi pa siya tatratuhin sa Warriors bilang minimum contract player lang. May pagkakataon pa siyang lumaban agad sa kampyonato kasama si Curry at hindi kailangan mag-sacrifice ang Warriors ng ibang asset para makuha si LBJ. Kung pagbabatayan nga raw yung mga to based sa NBA analyst, hindi pera yung magiging deciding factor para kay LeBron. Ang tunay na tanong nga raw dyan, saan siya mas pinakamalaking chance manalo ng championship title? Kahit hindi pa yan pumapasok sa veteran minimum deal dito nagiging interesante ang Warriors. Hindi nila may aalok ang pinakamalaking contract pero may aalok nila yung isang bagay na pwedeng hindi mabigay nga raw ng Cavaliers at Knicks ngayon. Dahil kapag lumipat si LeBron sa Cavs o Knicks, hindi siya ang priority ng roster. Pero kung Warriors nga raw ang pipiliin nito sa free agency, mag-iiba yung sitwasyon. Matagal nang interesado ang Warriors sa kanya at maraming reports na nagsasabing isa talaga ang Warriors sa seryosong potential destination niya kung magkataon na umalis siya sa Lakers. Kung sa Warriors kasi siya, magiging pangunahing dahilan pa siya para sa championship push. Magiging part siya sa huling title window ni Steph. Hindi siya simpleng final piece lang. Kaya sinasabi ng ilang analyst na mas kailangan siya ng Warriors kumpara sa Cavaliers o Knicks. Ayaw lang talaga ni LeBron na magmukhang nakikisakay lang siya sa contender team. Ito yung connection sa binanggit tulad na lang kay Kevin Durant nung lumipat si KD sa Warriors matapos nilang mag-record ng 73 wins at makarating sa finals. Maraming mga fans at analysts na nagsasabi na sumali siya sa isang team na napatunayan ng contender team kahit wala pa siya nun. Dahil dyan mismo hanggang ngayon may mga taong kine-question pa rin yung halaga nitong si KD sa championship title na nakuha ng Warriors nun. Yan naman nga raw yung bagay na gustong iwasan ni LeBron kung sakaling pumasok siya sa ibang contender team ngayon.